Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. Ako nga pala ay isang OFW dito sa South Korea. At papunta na naman ako doon sa site kung saan ako mag-overtime. At lumabas nga ako ng 5:30 ng hapon. Tapos kumain ako 15 minutes. Tapos nilakad ko pupunta dito sa nagbabantay na naman ako ng GPS. Overtime na naman to, 3 oras. Simula alas 6 hanggang alas 9. Ito yung pinapa-overtime sa amin ng amo ko ngayon. Ito yung GPS na magre-recording sa satellite. At set up ko muna itong tripod dyan sa merong ditong ano yan kailangan nakatapat dyan. Okay, simulan na yan. Kailangan nakatusok mabuti yung pinakadulo dahil pag gumalaw hindi pwedeng gagalaw to kasi may bubble siya sa taas. Kailangan nakagitna yung bubbles. Ayan, kailangan yung bubble nasa gitna. At pag nakatagilid yan o nakalihis sa gilid o nakadikit sa bilog na yan, eh hindi po pwede. Yan ang sabi ng amo ko, kailangan nakagitna yung bubble na yan, sa bilog na yan. Mga kabayan, ay set up ko na yung GPS. Nagre-recording na yan sa satellite. At titingnan ko lang kung every 15 seconds umiilaw to. Ibig sabihin nun, pag nagbiblink tong ilaw na to, yun nakita nyo, nagre-record na yan sa satellite itong GPS na to. At babantayan ko nga to ng 3 oras. Pagkatapos ng 3 oras i-off ko na ulit. Ito yung overtime namin dito. At hindi naman ano to, siguro mga 3 buwan lang. At palitan lang kami ng Pinoy na kasama ko. At i-check ko nga kung every 15 seconds nagbiblink to. Ayun. Ayan 15 seconds nagblink. Okay na. Maghihintay na lang ako ng 3 oras, mag-a-alarm ako. Tapos ayun, okay na. 3 oras na overtime. Nilabas na nga mga kabayan yung listahan ng mga passer ng first batch ngayong 2024 ng EPS topic exam. At ang nakakalungkot lang dun yung iba nating kababayan ay umaasa na kasama sila sa list ng mga passer. Pero ang nangyari, yung iba ay hinahanap nila yung pangalan na doon ay wala silang pangalan doon sa list ng mga passer.
nagtataka sila kasi ang alam nila sa sarili nila pumasa naman sila sa Ichiara. Bakit hindi kasama yung pangalan nila sa list na inilabas ng HRD Korea at ng DMW. Yung kasi ang mahirap dyan kaya nga sinasabi ko na dapat siguraduhin ninyo na hindi kayo colorblind para hindi masayang yung pinagpaguran ninyo. Kasi kung alam nyo sa sarili nyo na colorblind kayo tapos nag-exam pa rin kayo at pumasa kayo, yun ang pinakamasakit yung pumasa ka sa exam tapos babagsak ka pala sa, alam mo na pumasa ka sa Ichiara, tapos hindi nakasama yung pangalan mo sa list ng mga passer, napakasakit ng ganon. Okay na lang sana yung nag-exam ka tapos ang nakuha mo 105, 1 point na lang para pumasa, mas parang okay pa yung ganon kasi hindi ka talaga pumasa. Pero yung pumasa ka sa exam tapos ay inaasahan mo na mapapasama ka sa list ng mga passer, hindi mo nga alam, hindi ka sigurado sa sarili mo kung pumasa ka sa Ichiara test, yun ang mahirap. Ngayon kasi ang mahirap dyan sa Ichiara test na yan dapat kasi dyan ang ginagawa nila pagkatapos ng exam, ang EPS topic exam, diba diretso ng Ichiara test yun. Dapat doon pa lang sa Ichiara test sinasabi na nung gumagawa ng Ichiara test niyan, yung mga yung kunyari Koreano, yung tuturo yung mga number bubuklatin na ganyan, Koreano daw yung gumagawa niyan sa pag nagpapa-Ichiara test dapat doon pa lang sinasabi na kung bagsak o pasado sa Ichiara, para yung tao naman na hindi umaasa na gano'n ang mangyayari at bigla ka na lang magugulat, alam mo sa sarili mo na pumasa ka sa Ichiara test bago hindi nakasama yung pangalan mo sa list, di ba? Napakasakit ng ganun, hirap ng ganun, pero wala tayong magagawa, ganun talaga yung nila hindi kahit ako, hindi ko rin masabi kung bakit ganun yung patakaran nila dyan. Ang hirap ng ganun. Kaya ang payo ko talaga sa inyo ay siguraduhin ninyo na hindi kayo colorblind pag mag-aaral kayo ng Korean language. Napakahirap ng ganyan. Ang hirap mag-aaral ng Korean language. Tapos pag malayo ka pa, gagastos ka ng pamasahe, pera, oras, ang sakit sa ulo mag-memorize ng vocabs bago ganun lang ang mangyayari, di ba? Ang hirap ng ganun. Kaya yun lang yung maipapayo ko sa inyo. Siguraduhin niyo na hindi kayo colorblind pag kayo mag-aaral ng Korean language. Pero sabi ng iba, may gamot daw sa ganyan. Ewan ko, may gamot ba sa colorblind? Dati naman, hindi naman sila mahigpit sa ganyan Dati kami noon, pagkatapos ng exam, wala namang Ichiara test agad. Wala. Pag nagpa-medical ka, doon na yung Ichiara test. Pero hindi naman binabagsak sa medical. Pag yung bumagsak sa Ichiara at hindi makita yung number, hindi naman binabagsak sa medical pasado pa rin pinapasa pa rin sa DMW kaso wala tayong magagawa at nagka-problema na nga ng ganyan. Hindi ganyan, kumbaga nagbago yung patakaran ng DMW. At siguro hindi lang naman DMW ang nagdidesisyon yan yung dito rin sa Korea HRD Korea rin ang didesisyon ng mga ganyan kung ano yung mga patakaran na gagawin sa exam na ganyan. At ito mga kabayan, babantayan ko na lang itong 3 oras. At nag-alarm na ako at pag nag-alarm na i-off ko na to. Yan yung trabaho ko dito, overtime. Bukas yung kasamahan ko naman na Pinoy. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. At magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye.